Isang araw, lumabas si Sujin para maglakad at nagkataong nakasabay niya sa elevator ang isang maliit na batang babae. Yumuko siya upang batiin ang mukhang mabait na bata. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang sumulpot sa isip niya ang isang kakaibang pangitain. Noong una, inisip ni Sujin na dala lang iyon ng stress, parang guni-guni kung saan nasa panganib ang bata. Ngunit habang tatawid siya ng kalsada, ang eksenang nakita niya ay unti-unting nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nagdalawang isip at tumakbo sa gitna ng kalsada upang iligtas ang bata. Sa kabutihang palad, nahila siya ng kanyang asawa na si Jihon sa tamang oras at ang paparating na truck ay biglang prumeno. Ilang pulgada lang ang layo sa kanila. Kinagabihan, hindi maipaliwanag ni Sujin kay Jihon kung ano ang nangyari. Akala niya ay isang beses lang iyon, pero kinabukasan ay muli niyang nakita ang parehong bata. Dahil nag-aalala, nilapitan niya ito, ngunit malamig at iwas ang kilos ng bata. Pagkalabas ng bata sa elevator, biglang muling sumagi sa isip ni Sujin ang isa pang nakakatakot na pangitain. Natakot siya na baka mangyari na naman ito, kaya agad niyang tinawagan si Jihon. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nagkatotoo na agad ang kanyang nakita. Dahil sa sunod-sunod na pangitain, dinala siya ni Jihon sa doktor. Ipinaliwanag ng doktor na kamakailan lang ay naaksidente si Sujin sa isang car accident. Nakaligtas siya, ngunit nawalan ng alaala. Habang sinusubukan niyang ibalik ang kanyang memorya, tila lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi kumbinsido si Sujin. Para sa kanya, hindi lang ito guni-guni. Parang nakakakita siya ng mga mangyayari sa hinaharap. Ayon sa doktor, maaaring epekto ito ng pinsala sa cortex ng kanyang utak, isang napakabihirang kondisyon. Tumango si Jihon na tila sumasang-ayon, ngunit pakiramdam ni Sujin ay hindi siya pinaniniwalaan. Dahil doon, galit siyang umalis. Pumunta siya sa tabing dagat upang magpalamig ng ulo. Hindi naman siya pinabayaan ni Jihon. Sinundan siya nito at humingi ng paumanhin. Dahil sa mga alaala ng kanilang pinagsamahan, medyo lumambot ang puso ni Sujin. Ngunit bigla na namang sumagi sa isip niya ang isa pang pangitain. At sa pagkakataong ito, sarili na niya ang nakita. Nang magising siya, nasa kama na siya sa kanilang bahay. Ilang sandali lang may kumatok sa kanilang pinto. 2 pulis ang dumating dahil nag-report ang ospital. Ayon sa doktor, may nakita silang ilang pasa sa katawan ni Sujin bago pa mangyari ang aksidente, kaya naghinala ang pulis na baka may domestic abuse. Ngunit tinawanan lang iyon ni Sujin. Para sa kanya, imposible iyon. Si Jihon ang pinakamabait na lalaking kilala niya. Gayunpaman, nanatiling may pagdududa ang mga pulis. Habang palabas na sila, napansin ng pulis na may kakaiba sa wedding photo na sapat upang magtanim ng duda sa isip ni Sujin. Kahit wala siyang alaala sa nakaraan, may pakiramdam siyang parang hindi niya lubos na kilala ang sarili niyang asawa. Habang iniisip niya iyon, muling nagpakita ang kakaiba niyang kakayahan. Nakita niya ang isang high school student na nahulog ang isang sobre. Pinulot niya ito at ibinalik sa estudyante. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang dumating ang isa pang pangitain. Nakita niyang malalagay sa kahihiyan ang dalagita. Upang pigilan iyon, agad siyang nakialam at binalaan ang estudyante. Inilarawan pa niya ang isang lalaking may peklat sa baba na posibleng umatake sa kanya. Natural lang na inisip ng estudyante na wala sa katinuan si Sujin. Ngunit maya-maya, dumating sa pintuan ang ama ng dalagita at biglang natigilan si Sujin. Ang lalaki ay eksaktong katulad ng taong nakita niya sa kanyang pangitain. Kaya imbes na umalis, nanatili siya sa labas upang bantayan ang estudyante. Kahit nakita niyang palabas na ito ng bahay, hindi pa rin siya mapakali kaya sinundan niya mula sa malayo. Ngunit kahit alerto siya, sandali lang siyang nakaluwag ng bantay at bigla na lang nawala ang dalagita ng walang bakas. Habang nagsisimula siyang mataranta, may tumawag sa kanya na isang pamilyar na boses. Isa pala itong dati niyang katrabaho na si Hiran. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya dinala siya nito sa isang art school. Doon lamang nalaman ni Sujin na dati pala siyang nagtatrabaho roon. Kahit ipinakita sa kanya ang mga lumang litrato, wala pa rin siyang maalalang kahit isang alaala. Pagdating niya sa dati niyang mesa, nakita niya ang isang business card ni Jihon. Dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanyang asawa, pinuntahan niya ang address na nakalagay dito at napunta sa isang architecture firm. Ngunit nagulat siya nang makita na tila matagal nang walang tao roon.
Ayon sa isang security guard, nagsara na raw ang kumpanya 6 na buwan na ang nakalipas. Dahil dito, lalo siyang kinabahan. Maliwanag na may itinatago si Ji-hoon, ngunit bago pa niya mapag-isipan ng maayos ang lahat, biglang tumunog ang kanyang telepono, si Ji-hoon ang tumatawag. Sa gitna ng pagkalito, hindi agad sinagot ni Soo-jin ang tawag. Ang sandaling pag-aalinlangan na iyon ay agad nagpalipad sa imahinasyon ni Ji-hoon. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Soo-jin, nadatnan niya ang kanyang asawa na tahimik na naghihintay sa sala. Diretso siyang tinanong ni Ji-hoon kung bakit hindi niya sinagot ang tawag. Dahil sa pagiging direkta nito, hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Soo-jin. Tinanong niya kung kaya ba sila nagmamadaling mag-migrate dahil nalugi na ito sa negosyo. Mabilis naman itong itinanggi ni Ji-hoon at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa dati nitong opisina. Inamin ni Soo-jin na napunta siya sa Art Academy. Nang makatulog si Ji-hoon, tahimik siyang lumabas sa sala. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga painting, lalo siyang kinain ng pagdududa. Hindi nagtagal, may dumating na mga personal na gamit na ipinadala ni Hiran upang matulungan siyang maalala ang nakaraan. Sa loob ng isang libro, may nakita siyang isang bungkos ng mga litrato at ang nakita niya roon ay lubos na nagpagulat sa kanya. Ang lalaking nakangiti sa tabi niya sa mga larawan ay hindi si Ji-hoon. Determinado siyang malaman ang katotohanan kaya agad niyang hinarap si Hiran. Nang makita ni Hiran kung gaano siya kadesperado, sinabi nito ang lahat ng alam niya. Isang buwan bago umalis si Soo-jin sa trabaho, sinabi raw niya na magsasampa na siya ng diborsyo. Ang dahilan, naging marahas daw ang kanyang asawa at sinasaktan siya ng walang malinaw na dahilan. Noong panahong iyon, inakala ni Hiran na baka may ibang lalaki sa buhay ni Soo-jin. Ang ideyang iyon ay parang matinding dagok sa kanya. Posible kayang siya mismo ang may karelasyong iba habang sinusubukan niyang iproseso ang lahat, may mas nakakatakot pang nangyari. Pauwi na si Soo-jin nang makasalubong niya ang ama ng high school na dalagita. Narinig niyang may kausap ito sa telepono at puno ng paghamak ang tono nito habang binabanggit ang sariling anak. Napansin din ni Soo-jin ang bote ng alak na pilit nitong itinatago. Nang mapatingin siya sa kamay ng lalaki, biglang sumagi na naman sa isip niya ang isang kakilakilabot na pangitain. Sa pangitaing nakita ni Soo-jin, sinasakal ang dalagita. At sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang lahat. Habang inaabuso ng lalaki ang bata, may isang estrangherong papatay sa kanya, ilalagay ang bangkay sa isang maleta, at saka hihilahin palabas ng gusali. Habang sinasakal ng lalaki ang kanyang leeg, halos mawalan na ng hininga si Soo-jin. Kumawala at tumakbo palayo. Kasabay nito, dumating si Ji-hoon sa lugar. Pagdating nila sa bahay, agad niyang sinabi na sinubukan siyang patayin ng lalaking mula sa ikapitong palapag. At ayon sa kanyang nakita, mamamatay rin ito sa lalong madaling panahon. Mahinahon siyang pinakalma ni Ji-hoon at pinainom ng gamot na inireseta ng doktor, ngunit hindi pa rin maalis ang kaba ni Soo-jin. Kinagabihan, nakaramdam siya ng matinding hilo at pagkalito. Dahil hindi mapakali, tahimik siyang lumabas at nagtungo sa pintuan ng apartment 706. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang babae mula sa loob. Upang makasigurong hindi lamang iyon guni-guni, idinikit niya ang kanyang tainga sa pintuan. Nang muli niyang marinig ang paghingi ng tulong ng dalagita, balak na sana niyang pindutin ang doorbell, ngunit biglang nagsimulang bumukas ang pinto. Dahil sa takot, mabilis siyang nagtago sa gilid, at ang eksenang nakita niya ay eksaktong katulad ng pangitaing nakita niya kanina. Sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ng hagdanan, napansin niya ang isang kakaibang kwintas na suot ng umaatake. Eksaktong katulad iyon ng kwintas na pagmamay-ari ng kanyang asawa na si Ji-hoon. Ngunit kinaumagahan, si Ji-hoon ay nasa bahay lamang at kumikilos na parang hindi man lang siya umalis buong gabi. Dahil sa hinala, direkta siyang tinanong ni Soo-jin kung umalis ba ito kagabi ng bahay, na sinagot naman ni Ji-hoon na katabi mo akong natutulog. Kalma at mukhang tapat ang sagot nito, ngunit lalo lamang lumalim ang kanyang pagdududa. Hindi nagtagal, tila napatunayan ang kanyang kinatatakutang hinala. Kaya napagdesisyonan niyang suriin muli ang kanyang mga gamit. Sinabi ng security guard na bandang 2:00 ng madaling araw ay nakita niya si Ji-hoon na nagmamaneho palabas ng gusali. Ibinigay pa raw niya rito ang paketeng para kay Soo-jin. Napansin din ng guwardya na may isang maleta sa likod ng sasakyan, kaya inakala niyang may business trip si Ji-hoon. Ang detalyeng iyon ay parang kidlat na tumama sa isip ni Soo-jin. Mabilis siyang umuwi, kinalkal ang mga gamit ni Ji-hoon, at doon niya natagpuan ang mismong kwintas na nakita niya sa kanyang pangitain.
Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Si Jihon ang pumatay sa lalaking nakatira sa apartment 706. Sa takot na kasama niya sa bahay ang isang mamamatay tao, agad siyang tumakbo papunta sa istasyon ng pulis at ikinuwento ang lahat. Ngunit dahil hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng pumatay, hindi agad pinaniwalaan ng mga pulis ang kanyang paratang. Umaasa siyang magiging ebidensya ang kuwintas, ngunit biglang dumating si Jihon sa istasyon. Sa sobrang takot, itinuro siya ni Sujin at nakiusap sa mga pulis na protektahan siya. Ngunit kalmado lamang si Jihon habang nagpapaliwanag. Sinabi niyang naglagay siya ng GPS tracker sa telepono ni Sujin dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito matapos mawala ang alaala. Kaya daw alam niyang naroon ito sa istasyon. Tungkol naman sa paratang, hinamon niya ang mga pulis na puntahan at imbestigahan ang apartment 706 upang mapatunayan kung totoo ang sinasabi ni Sujin. Ngunit pagdating nila roon, hindi siya makapaniwala. Malinis na malinis ang apartment, parang walang taong tumira roon kahit kailan. Kinumpirma pa ng landlord na matagal nang walang nakatira sa unit 706. Sa kahihiyan, wala nang nagawa si Sujin, kundi panoorin habang isinara ng mga pulis ang kaso at bumalik sila sa istasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya pinagalitan ni Jihon. Sa halip, mahinahon nitong iniabot ang kanyang gamot at nangakong tutulungan siyang maibalik ang kanyang alaala upang makapagsimula sila ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ininom ang mga tableta. Desidido siyang alamin ang lihim nito. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, may nakasabay siyang lalaki sa elevator. Ang parehong lalaking nakita niya sa mga lumang litrato. Ang taong minsang naging malapit sa kanya sa nakaraan. Nang mapagtanto niyang maaaring ito ang may sagot sa kanyang mga tanong, sinubukan niya itong lapitan. Ngunit nakita niyang inapi ito ng isang maton. Nang umalis ang maton, napansin siya ng lalaki at mukhang nakilala nga siya nito. Bago pa makapagtanong si Sujin, dinala siya ng lalaki sa kanyang apartment. Pagpasok nila, kumuha ito ng isang dokumento mula sa cabinet at inaming nakagawa siya ng malalaking pagkakamali. Humingi siya ng oras upang maitama ang mga iyon at nangakong kapag naayos na ang lahat, mas pahahalagahan pa niya si Sujin. Bago siya umalis, may sinabi pa siyang mahalaga. Magkita sila mamayang gabi, 8:00, sa isang construction plant. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng pangitain si Sujin. Nakita niyang papatayin ang lalaki sa lugar na iyon. Desperado niya itong binalaan na huwag pumunta roon dahil hindi na ito aabutin ng susunod na araw. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at tuluyang umalis. Naiwang naguguluhan si Sujin, ngunit nang suriin niya ang mga dokumento, may nadiskubre siya. Jihon din ang pangalan ng lalaki at naroon ang ilang sulat na siya mismo ang sumulat. Nang makita niya ang wedding photo sa dingding, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang lalaking matagal na niyang kasama sa bahay ay hindi niya tunay na asawa. Isa pala itong impostor. Dahil dito, napaisip siya, ano ang tunay na dahilan nito? Upang malaman ang sagot, nagtungo si Sujin sa abandonadong pabrika kung saan sila dapat magkikita ng tunay na Jihoon. Ngunit bago pa siya makapasok, muling sumagi sa isip niya ang isang pangitain. Dahil sa takot, agad siyang tumawag sa pulis at hiniling na pumunta sila roon. Maingat siyang pumasok sa loob ng pabrika. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay makikita niya roon ang impostor at ang tunay na Jihoon ay patay na. Napigil ni Sujin ang kanyang paghinga habang nakikita niyang itinatapon ng impostor ang bangkay sa isang hukay. Ngunit hindi sinasadyang nakagawa siya ng ingay at narinig iyon ng lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at agad siyang tumakbo. Napansin siya ng lalaki at hinabol. Habang may hawak na basag na salamin, tinanong ni Sujin kung sino siya at bakit niya pinatay ang totoong Jihoon. Pilit hinihingi ang katotohanan. Ngunit imbes na sumagot, nakiusap ang lalaki na kumalma siya at nangakong ipapaliwanag ang lahat. Ngunit kumbinsido si Sujin na siya ang pumatay. Habang papalapit ang tunog ng sirena ng pulis, lalo pang naging desperado ang lalaki na kumbinsihin siya. Unti-unting umatras si Sujin hanggang makarating sa gilid ng gusali. Sa mismong sandaling muntik na siyang mahulog, dumating ang mga pulis at agad siyang hinila palayo sa panganib. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Nakita niya kung paano itinapon ng lalaki ang bangkay. Ngayon, wala na ang maleta. Mga kagamitan na lamang ang laman nito. Tuluyan ng gumuho ang emosyon ni Sujin.
Sa desperasyon, kumuha siya ng martilyo at hinampas ang pader, pilit pinapatunayan ang kanyang nakita. Agad siyang pinigilan ng lalaki upang hindi na lumala ang sitwasyon, kaya pinaghiwalay sila ng mga pulis. Habang sinusubukan ng lalaki na ilayo si Sujin, may isang veteranong pulis ang nagpahinto sa kanya. May natuklasan na pala sila sa kanilang investigasyon. Ang tunay na pangalan ng lalaking ito ay hindi Ji-hoon, kundi Sun-woo. Dahil sa kahina-hinalang kilos ni Sun-woo, matagal na rin siyang pinaghihinalaan ng mga pulis. Kinuha ng isa sa kanila ang martilyo at ipinagpatuloy ang paghampas sa sementong pader. At doon nangyari ang hindi inaasahan. May bangkay silang natagpuan sa loob ng pader. Agad na inaresto si Sun-woo. Ang bangkay na natagpuan ay ang tunay na asawa ni Sujin. At si Sun-woo ay kapatid nito. Magkasama nilang itinayo ang isang architecture firm, ngunit kalaunan ay nalugi ang negosyo. Dahil sa matinding pagtatalo tungkol sa utang, hindi sinasadyang napatay ni Sun-woo si Ji-hoon. Alam niyang malapit nang gibain ang construction site, kaya itinago niya ang bangkay sa loob ng pader upang hindi ito matagpuan. Nang malaman niyang nawalan ng alaala si Sujin matapos ang isang car accident, sinamantala niya ang pagkakataon, ginaya niya ang pagkakakilanlan ni Ji-hoon at nagkunwaring siya ang asawa nito. Ang plano niya ay manatiling malapit kay Sujin, makuha ang insurance money at pagkatapos ay tumakas patungong Canada kasama siya. Ngunit kahit matapos ang kanyang pag-amin, pakiramdam ni Sujin ay may kulang pa ring bahagi sa kwento. Ang mga pangitain sa kanyang isipan ay tila nagsasabi na may mas malalim pang katotohanan. Hindi na nagsalita si Sun-woo, ngunit habang nakatayo si Sujin sa labas ng kanyang apartment, biglang nagugnay-ugnay ang lahat ng alaala sa kanyang isip. Nakita niyang lumalabas ang maliit na batang babae at kusa niya itong nilapitan. Nanong nito ang kanyang pangalan at nalaman niyang pareho sila. Sa kanilang pag-uusap, tuluyang bumalik ang kanyang mga alaala. Ang batang babae pala ay siya mismo noong bata pa siya. At ang dalagitang pilit niyang pinoprotektahan, siya rin iyon. Hindi pala siya nakakakita ng hinaharap. Muli lamang niyang nararanasan ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Noong high school pa siya, minsang sinubukan siyang abusuhin ng kanyang adoptive father. Ngunit dumating si Sun-woo sa tamang oras upang pigilan ito. Sa kanilang pagtutunggali, hindi sinasadyang napatay ni Sun-woo ang lalaki. Upang maitago ang krimen at maprotektahan si Sujin, sinabi niya rito na hanapin si Ji-hoon, habang siya naman ay lihim na umalis upang ilibing ang bangkay. Pagkaraan ng ilang taon sa pag-aalaga ni Ji-hoon, pinakasalan ni Sujin ang lalaking ito. Ngunit kalaunan ay nagbago ang ugali nito. Naging marahas at madalas siyang saktan. Dahil hindi na niya kinaya ang sitwasyon, nagsampa siya ng diborsyo at sinabi kay Sun-woo na balak niyang lumipat sa Canada. Ang hindi alam ni Sujin, lihim palang nakipagkasundo si Ji-hoon sa mga loan shark upang patayin siya sa construction site alas 8 ng gabi. Ang plano ay palabasing aksidente ang kanyang pagkamatay upang makuha ni Ji-hoon ang insurance money at mabayaran ang kanyang mga utang. Ngunit bago pa makarating si Sujin, nawalan ng kontrol si Ji-hoon matapos siyang insultuhin ng mga loan shark. Sa galit, pinatay niya ang isa sa mga ito at itinapon ang bangkay sa hukay. Eksaktong sandali namang iyon dumating si Sujin. Sinubukan ni Ji-hoon na ipaliwanag ang nangyari at nakiusap na huwag siyang isumbong sa pulis. Ngunit nang makita niya ang aklat tungkol sa Canada sa bag ni Sujin, napagtanto niyang seryoso itong aalis at iiwan siya. Sa matinding galit, nagpasya siyang pati si Sujin ay patayin. Sa huling sandali, nakahawak si Sujin ng isang bakal na pamalo at ipinagtanggol ang sarili na nauwi sa pagkamatay ni Ji-hoon. Sa matinding takot at pagkataranta, tinawagan ni Sujin si Sun-woo. Dahil wala na silang ibang magawa, tinulungan siya nitong itago ang bangkay sa loob ng sementong pader. Ngunit kahit natakpan nila ang krimen, hindi nawala ang guilt na nararamdaman ni Sujin. Pakiramdam niya ay sinira niya ang buhay ni Sun-woo. Dahil sa sobrang bigat ng konsensya, sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Nakaligtas siya, ngunit nagkaroon ng pinsala sa utak. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang pagkawala ng kanyang alaala ay hindi pala dahil sa car accident, kundi bunga ng kanyang tangkang pagpapakamatay. At sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Ang mga pangitain na matagal niyang pinaniniwala ang tungkol sa hinaharap ay hindi pala premonition. Mga alaala lamang iyon na matagal nang nakabaon sa kanyang isip at ngayon ay unti-unting bumabalik.
At noong gabing napatay ni Sunwoo ang kanilang adoptive father, hindi pala sa pabrika inilibing ang bangkay kundi sa kagubatan. Nang tuluyan ng mabuo ni Soo-jin ang katotohanan, binisita niya ang bahay na kinilala ng mga pulis bilang kanyang tunay na tirahan. Ngunit habang bumabalik pa ang kanyang mga alaala, biglang lumitaw si Ji-hoon. Hindi pala siya namatay noong gabing iyon. Matapos niyang makita si Sunwoo na dinadala si Soo-jin palayo, nagpasya siyang magtago at maghintay ng tamang pagkakataon upang maghiganti. Sa takot, nagkulong si Soo-jin sa isang silid at agad tumawag sa pulis. Sinasabing sinusubukan siyang patayin ng asawa niyang inaakala nilang patay na. Sa una ay hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis hanggang sa marinig nila ang kaguluhan sa kabilang linya ng telepono. Hindi nagtagal, napatunayan ang katotohanan. Lumabas sa DNA results na ang bangkay na natagpuan sa pabrika ay hindi kay Ji-hoon. Samantala, kumikilos na si Ji-hoon ayon sa kanyang plano. Balak niyang sunugin ang gusali upang palabasing patay na siya. Ngunit habang pababa siya sa hagdan upang makatakas, hinarangan siya ni Sunwoo. Narinig ni Sunwoo ang lahat ng nangyari sa istasyon ng pulis. Kaya nagnakaw siya ng uniforme at lihim na umalis upang hanapin si Soo-jin. Nagkaharap ang dalawa, ngunit sinaksak ni Ji-hoon si Sunwoo at agad tumakas. Sa kabutihang palad, dahil sa sunog ay tumigil ang elevator. Kaya nahuli ng mga pulis si Ji-hoon sa hagdanan at agad siyang inaresto. Samantala, kahit sugatan, pumasok si Sunwoo sa loob ng nagliliyab na gusali upang hanapin si Soo-jin. Nagawa niya itong gisingin, ngunit mabilis nang kumalat ang apoy at natrap silang dalawa. Wala silang magawa kundi umasa na darating ang mga bumbero sa tamang oras. Sinabi ni Soo-jin na naaalala na niya ang lahat. Sumagot si Soo-won na magiging maayos din ang lahat at tuparin mo ang planong pagpunta ng Canada. Sa isang iglap ay may malakas na pagsabog na naganap. Nang magising si Soo-jin sa ospital, ang unang tanong niya ay, nasaan si Soo-won? Ibinigay ng mga pulis ang masakit na katotohanan. Tinakpan siya ni Sunwoo gamit ang sarili nitong katawan upang maprotektahan siya mula sa apoy. Hindi siya nakaligtas. Habang pinapanood ni Soo-jin ang video na iniwan ni Sunwoo para sa kanya, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Ngunit paglipas ng panahon, unti-unti rin siyang nakahanap ng lakas upang magpatuloy. Sa huling eksena, makikitang mag-isa si Soo-jin sa Canada, ang lugar na matagal nilang pinangarap. Kahit wala na si Sunwoo, ramdam pa rin niya ang presensya nito sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Maraming salamat po sa lahat ng comments at sa patuloy na pag-subscribe sa aking YouTube channel.